how can we really learn? How can we really decipher the meaning behind the teachings of Jesus? Paano ba natin pwedeng intindihin yung mga turo ng Panginoon? Tatlong punto ang nais ko pong pagnilayan sa umaga pong ito. Tatlong mahahalagang turo ng ating mga pagbasa. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na ang pagiging Kristiyano nilalagpasan ang minimum. Ulitin ko. Ang pagiging Kristiyano nilalagpasan ang minimum. Sabihin nga po natin, minimum. Medyo lakas natin, minimum. Very good. Pag sinabi natin minimum, ano ba yung minimum? Yun yung dapat. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, pagka sinampal ka sa isang pisngi, pasampal ka pa sa kabila. Amen. Pag pinapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang daladala ng 1 kilometro, pasanin mo 2 kilometro. Kapag ka inagaw ang iyong balabal, ibigay mo na pati ang iyong baro. Amen. Mga kapatid, go beyond the minimum that is being Christian. Minsan po mga kapatid ko, darating tayo sa punto na mauubusan talaga tayo ng pasensya sa mga bagay-bagay. Amen? Yung asawa mo, lagi na lang umuuwing gabi, lasing pa. Ay talagang mapupundi ka. Amen? Yung anak mo, hindi mo mautos-utusan. Talagang mapupundi ka. Amen. Mauubos ang pisi mo. Anong sabi ng ating mabuting balita? Go beyond the minimum. Ubus na ang pasensya mo, magpasensya ka pa rin. Ubus na ang pangunawa mo, umunawa ka pa rin. Hirap na hirap ka nang magpatawad, magpatawad ka pa rin. Sinasaktan ka, intindihin mo pa rin. Why? Because a Christian goes beyond the minimum. Kung hanggang dito lang po yung inyong pasensya, lagyan nyo pa ng pasensya. Amen? Because a Christian goes beyond the minimum. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tatanungin ko po kayo, ano kaya yung minimum na dapat pa ninyong dagdagan? Siguro yung ilan po sa atin dito, yung binabanggit ko nga kanina, pagpapasensya. Kasi talagang minsan mapupundi ka eh. Minsan, sa mga teacher na nandirito, kapag ka talagang mapupurol ang utak ng inyong tinuturuan, talagang minsan, mapupundi ka eh. Amen? Go beyond the minimum. Yung mga pulis, kung may mga pulis na nandirito, minsan talagang yung pagtitimpi mo, masasagad eh. Amen? Go beyond the minimum. Yung mga tindera na nandirito, minsan sa mga namimili, talagang gusto mo nalang tagain ang kamay eh. Go beyond the minimum. Amen? Kasi nga, iyon ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano lumalagpas sa minimum. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po go beyond the minimum. The second is, choose peace, harmony, and love. Sabihin natin, choose peace, harmony, and love. Very good. Totoo yun. Anong sabi ng ating mabuting balita?
kapag may kaaway ka, Tita Ampi, ibigin mo ang iyong kaaway. Naku po, mahirap-hirap ito. Amen? Bay, sasabihin ko po sa inyo, maski ako'y pare, mahihirapan ako rito. Di ba? Meron pang kasunod meron pang kasunod. Gawan ninyo ng mabuti ang mga naninira sa inyo. Naku po. Meron pang kasunod. Ipagdasal ninyo ang mga lumalait sa inyo. Ay talagang maipagdadasal mo. Naku po, Panginoon, sige na nga po. Hoy, hindi ko sinabi yun. Siya po nagsabi nun, kunin na daw po. Siya po. Teacher po to. Yan, teacher po ng Central yan. Mga kapatid, what's the point of Jesus? The point of Jesus is very, very simple. Choose peace, harmony, and love. Kahapon po, nagpagupit po ako. Every week, nagpapagupit po ako. Pansinin nyo, hindi humahaba yung buhok ko. Every week po, nagpapagupit ako dito kay Kuya Omeng. Dito sa may San Juan dyan. O kaya minsan kay Dax, dito sa may Pasan Jose. Alam niyo, sabi ko, kasi si Kuya Omeng born again. E di minsan, pagka Saturday, nagkukwento ko sa kanya siya ang pinagpapraktisan ko ng homily. Sabi ko sa kanya, Kuya Omeng, bakit kaya sinabi ni Lord na ibigin mo ang kaaway mo? Ako, syempre, hinuhuli ko siya. Ako, pare. Hirap na hirap akong ibigin ang kaaway ko. Mali yan, Father, mali yan. Sabi nga sa akin ni Omeng. Sabi ko, bakit nga? Bakit kaya sinabi ng Panginoon, oy, you love your enemies, pray for those who persecute you. Sabi ni Kuya Omeng, maganda yung sabi niya . Sa kanya ko nga napulot yung 2 punto. Sabi ni Kuya Omeng, Father, kasi kapag gumanti ka, it will be a chain reaction of pagganti. Tama naman. Amen? Halimbawa, ako may kaaway ako. Gantihan ko. Magsasama lang yun ng mas malakas, gagantihan ako. Amen? Ay, papatalo ba ako? Hindi. Hahanap ako ng mas malakas, gagantihan ko. Amen? It will be a chain reaction of hatred. Anong sabi ng Panginoon? Ibigin mo na. At nang matapos na. Amen. Tingnan po ninyo sa bahay. Di ba sa bahay po ninyo, may asawa po ba kayo? May asawa po ba kayo? Buhay pa po? Ay, talaga pong tahimik na yung asawa ninyo. Ikaw, may asawa ka ba? Wala na po. Ay, talagang matahimik na yung asawa ninyo. Wala bang may asawang maingay-ingay rito? May asawa po ba kayo? Wala na po. Ba? Lahat pala rito'y biyuda na. Nanganganib na kaming mga binata. May asawa ka ba? Wala na rin po. Ano ba naman to? Wala na po kayong asawa, no? Wala na po. Di kung may asawa na lang kayo, no? Kung may asawa po kayo at nag-aaway po kayo, kapag kayo nagbungangaan, excuse me for the term, pagka kayo nagbungangaan, it will never stop. Amen? It will never stop Pero, kapag tumahimik ka, hayaan mong magbunganga yung misis mo. Pag tumahimik ka, tapos na. Amen? Sa mga magkakapatid, mga nakita ko mga bata, sa mga magkakapatid, kapag nag-aaway, ano yung sinasabi ng mga nanay? Anak, ano ka ba? Ikaw ang panganay. Umintindi ka. Tapos na. Amen. Sa mga magkakapatid, kapag sinabi na ng tatay, Hoy, ano ba kayo? Tanda-tandaan nyo na, intindihin mo na yung kapatid mo. Unawain mo yung kapatid mo. Amen. It will stop. I think that is the rationale of Jesus. That is the raison d'être of Jesus. Why He said, love your enemies.
Because He wants to tell us, choose peace, harmony, and love. Amen? Mahirap po yun. Pagka nakipagtalo kayo sa akin, talagang hindi ako magpapatalo. Pero kapag tumahimik na kayo, tama na. Hinto na. Not because talo ka na. Hindi. Ito'y nangangahulugan lamang na mas pinipili mo ang katahimikan, pagmamahal, at pagkakasundo-sundo. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Take note of this, my dear friends. There are battles that need not to be fought. Choose your battle. Ika nga. Kapag alam mong panalo ka naman dyan, huwag kang makipagtalo dyan. Kapag alam mo na wala namang patutunguhan yan, itigil mo na yan. Choose your battles. Choose always the higher ground. Pipiliin mong umintindi. Baka may pinagdadaanan siya eh. Amen? Pipiliin mong umintindi. Baka nasasaktan siya eh. Amen? Pipiliin mong umintindi. Maski masakit na. Maski mahirap. Maski natatapakan ka. Pipiliin mong umintindi. Bakit? Mahal mo siya eh. At inuunawa mo siya. Sa mag-asawa, sa magkapatid, sa magkaibigan, o kahit yung makakasama mo lang sa kalsada. Mga kapatid ko, choose peace, harmony, and love. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikatlo, ano po ulit yung una? Go beyond the minimum. Very good. Ikalawa, choose peace, harmony, and love. At ikatlo, be reminded of God's grace. Sabihin natin, God's grace. Sabihin natin, biyaya ng Diyos. Very good. Mga kapatid, si Haring David sa unang pagbasa at yung pangaral ng Panginoon sa ating mabuting balita, it speaks of biyaya ng Diyos. Tandaan po ninyo yun. Bakit? Hindi naman talaga natin kayang ibigin ang mga kaaway natin eh. Kung ako lang. Tao as we are. Human as we are fragile. We are marurupok, mahihina. But because of the mercy of God, we can. Kaya natin. Minsan po, darating talaga tayo sa punto na manghihina tayo kahit nga sa buhay natin eh. Di ba? Hindi mo na kaya ang maging nanay. Palagi-lagi ka na lang umiintindi. Palagi-lagi ka na lang umuunawa. Yung mga tatay, palagi-lagi ka na lang nagtatrabaho. Di ba kayo napapagod? Napapagod! Amen? Totoo naman yun eh. Kasi nga, tao lang tayo. Kaya nga, ang ikatlong punto ay pagpapaalala sa atin, tao ka, kailangan mo ang tulong niya. Tao ka, kailangan mo biyaya niya. Tao ka, mahina ka, kailangan mo ang lakas niya. Iyon po yung pagiging Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano, hindi ka aasa sa sarili mo. Tandaan mo, Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo. Tagasunod ka ng Panginoon. At kung tagasunod ka niya, pag mahina ka, kanino ka huhugot ng lakas? Sa Kanya. Paano ka magpapatawad ng kaaway? Biyaya ng Diyos. Paano mo sila papagdasal? Biyaya ng Diyos. Paano ka makakagawa ng mabuti kahit na sinisiraan ka? Biyaya ng Diyos. Human as we are fragile. But because of the mercy and love of God, of the grace of God, we can. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Amen?
Palakpakan natin ang ating Panginoon. And so, what are the reminders of this 7th Sunday in Ordinary Time? 3 punto. Go beyond the minimum. Choose peace, harmony, and love. Be reminded of God's grace. Sabi po ng isang kanta, I will cross the ocean for you. I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be the sun in your sky. I will light your way for all time. Promise you, for you I will. Mga kapatid, hindi naman po talaga natin kaya na magmahal ng kaaway. Mahirap. Hindi naman po talaga natin kaya na ipagdasal yung mga sumisira sa atin. Mahirap. Hindi mo nga kaya ang buhay Mahirap. Pero, tutulungan tayo ng Diyos. Tandaan mo yun. Unabis na ibigay niya lahat. Unabis na siya ang gumawa. Unabis na bigyan kanya ng inspirasyon. Di ba nga? For you I will.